Hindi mapawi ang galit ni Denise. Si Ezekiel yan. Alam mo na, huwag mo na lang siya pansinin. Malalaman niya talaga na ikaw si Sarah. Paalala ni Casey. I'm not hiding it. It's about time I get him off my back. Seryosong sabi ni Denise. Habang nagmamaneho si Rush, papasok sa bahay ng mga magulang ni Denise. Binilisan ni Ezekiel at dumaan sa automated gate bago ito nagsara. Casey, pwede ka nang pumasok at kumain. Sasamahan kita mamaya. Sabi ni Denise na nagpapahiwatig na hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. Naunang lumabas ng sasakyan si Casey nang pagbuksan siya ni Rush ng pinto. At kasabay na lumabas si Ezekiel sa sasakyan. Sumantal muna ito habang nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib. Nang makalabas si Denise matapos siyang pagbuksan ni Rush ng pinto, ay mabilis siyang nilapitan ni Ezekiel. Itatanggi mo pa ba? Hindi pa rin magawang magalang ni Ezekiel. Ngunit sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng kakaibang apoy ni Denise. Wala akong itinatanggi, Ezekiel. Binigay ko ang gusto mo. Kaya bakit mo ako ginugulo? Malakas na lumabas si Denise. Hindi pa ba sapat? Tinupad ko ang aking salita. Kaya paano ako naging masamang tao? Tanong ni Denise na may mahigpit na ekspresyon. Inisip ni Ezekiel ang mga sinabi nito. Inaamin niya ito ngayon. Kaya walang saysay na ilabas muli ito sa kanya. Hindi mo binanggit ang iyong peking kamatayan. Ngumiti ng mapait si Denise. Which of this appearance did he not understand? Ipinangako ko sa iyo na maglalaho ako sa iyong buhay para sa wakas ay masiyahan ka kasama ang babaeng mahal mo. Anong nangyari? Nanunuyang tanong ni Denise. The understanding began to settle in. Ginawa ni Denise ang kanyang kamatayan para maging malaya si Ezekiel na pakasalan si Irish nang walang sino mang kumay-question. Nakonsensya si Ezekiel, ngunit may iba pang hindi na idagdag. Then, bakit kinakalaban mo ang mga show kung hindi mo na talaga ako mahal? Umaasa si Ezekiel na may natitira pang konting pagmamahal sa puso nito para sa kanya. Si Denise ay walang awa sa kanyang mga salita sa pagkakataong ito dahil ayaw niyang makitang muli si Ezekiel. Itatak mo ito sa utak mo, Ezekiel. Huminto ang pagmamahal ko sa iyo. Nang mamatay ang ating hindi pa isinisilang na anak, siya lang ang nag-uugnay sa atin. Hindi naramdaman ni Ezekiel ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak, gaya ng nararamdaman niya ngayon. Noon, sabik na sabik siyang pakasalan si Irish, kung kaya't ang pagkamatay ng anak ay naging madali para sa kanila na maghiwalay ng landas. Kakaiba sa kanya, ang kawalang pag-asa na nararamdaman niya ngayon, ngunit sobrang lamig ng mga mata ni Denise. Alam niyang sinadya nito ang bawat salita. Wala akong ibang nararamdaman kundi sakit sa tuwing nakikita ko ang mukha mo. Dahil wala kang pakialam sa ating hindi pa isinisilang na anak. Nataranta si Ezekiel habang patuloy iyong sinasabi ni Denise. Ezekiel, ang hindi pa isinisilang na anak ni Sarah ay namatay. Ngunit ipaghihiganti siya ni Denise at pahihirapan ang mamamatay tao. Sabi ni Denise sa nagngangalit na mga ngipin. Naramdaman ni Ezekiel ang sakit sa mga salita na parang lason. Sinong mamamatay tao ang sinasabi mo? Hindi akalain ni Ezekiel na meron palang taong involved sa pagkamatay ng anak nila. Buong akala niya ay aksidente lang ang nangyari. Ngumiti ulit ng mapait si Denise. Ezekiel, ang oras na ginugugol mo sa pag-iimbestiga sa akin ay dapat mong gamitin sa pag-iimbestiga sa taong naging sanhi ng aking aksidente. Siya rin ang taong pumatay sa aking anak. Dahil naibigay ko na ang lahat ng impormasyon sa iyo, sana ay hindi ko na muling makita ang pagmumukha mo. Nagdudulot ito sa akin ng kamalasan. Tumalikod si Sarah para umalis, habang sumusunod naman si Ezekiel. Zara. Nagulat si Rush sa lahat ng revelasyon. Mukhang maraming ang pinagdaanan si Denise. No wonder sobrang lamig ng puso nito. Stop making noise, Ezekiel. Huminto si Denise sa kanyang mga hakbang at humarap kay Ezekiel na puno ng panunuya.
Para naman sa mga show, ang pagbagsak nila ay nagbibigay sa akin ng saya. Napakaraming pera ang nakuha ko mula sa pagsiping ko sa ibang mga lalaki upang sayangin. Kaya huwag kang maglakas ng loob na tulungan sila. Or I might just set up an insurance company and give them juicy offers as well. After all, I have nothing to lose. Kibit balikat na sabi ni Denise. Napagtanto ni Ezekiel kung gaano ito nasaktan sa kanyang mga salita. Lalo na tinawag niya itong patutot. Gusto niyang humingi ng tawad. Pero kakayanin kaya ito ng kanyang pride? Natauhan lang siya nang maglakad ito palapit sa kanya at tinanggal ang isang maliit na dumi sa kanyang suit. Alam ko na darating ka. I was tracking you. Inayos ni Denise ang kanyang hair clamp at parang magnet itong pinagdikit bago tumalikod at humakbang. Tila dumikit ang mga paa ni Ezekiel sa lupa habang pinagmamasdan ang islim na figura ni Denise sa di kalayuan. Halatang may kakaiba sa ugali ni Denise. Ang sangkot ay si Irish. Noong una, gusto niya itong tawagan. Ngunit nagpasya siyang magmaneho papunta sa bahay nito. Madison, kakaalis lang ni Ezekiel sa bahay ko. Alam na niya ang katotohanan at maaaring harapin kanya tungkol dito. Naisip ni Denise na mas mabuting bigyan ng babala si Madison dahil itinanggi siya nito sa premier. Ezekiel was too smart to connect the dots. Huwag kang magsinungaling sa kanya. At kung tatanggalin ka niya, gagawa ako ng posisyon para sa'yo. Hindi sigurado si Madison na makakatrabaho ni Ezekiel ang kahit sino lang. Mahihirapan ang sino man na mapasaya ito sa larangan ng trabaho. He was also sensible enough not to allow his personal matters to affect their work relationship. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng opisina ni Madison. Kaya mabilis niyang sinabi, "Sige, ibababa ko na muna ito. May tao sa labas ng pinto ko." Habang papunta sa bahay ni Irish, dinayal ni Ezekiel ang number ni Luke. Luke, siya nga si Sarah. Natatarantang sabi ni Ezekiel habang idinidiin ang mga paa sa accelerator. Ezekiel, relax. Hindi siya yun. Inamin niya, Luke. No one knows my wife like I do, kundi si Madison. She must be aware. And yet, nagsinungaling siya sa akin. Medyo nanigas si Luke. Nag-alala na baka mawala ng trabaho si Madison dahil dito. But then, bakit tinatawag pa rin ni Ezekiel na asawa si Denise? Gayong hiwalay na sila. Tatanggalin mo ba siya sa trabaho? At mangyaring ihinto mo ang pagtawag kay Denise na iyong asawa? Naghiwalay na kayong dalawa bago niya pineki ang kanyang kamatayan. Remember? Ayaw maalala ni Ezekiel ang hiwalayan na yon, kaya nakaramdam siya ng inis. Pwede bang wag mong ipaalala ang tungkol sa hiwalayan namin? Anyway, wala akong balak na tanggalin si Madison. Ngunit kailangan niyang pumili kung sino ang kakampihan niya. Hindi siya pwedeng magtrabaho para sa akin at maging loyal kay Sarah. Anyway, kakausapin ko muna si Irish. Tatapusin na sana ni Ezekiel ang tawag, ngunit may naalala siya. Maaari ka bang kumuha ng isang tao upang mag-imbestiga sa unang aksidente ni Sarah? Alam kong medyo matagal na yon, ngunit sinabi niyang ipaghihiganti niya ang taong pumatay sa kanyang anak. Maaaring yun ang dahilan, kaya kinakalaban niya ang show. Ibig mong sabihin pinaghihinalaan niya si Irish? Hindi direktang sinabi ni Sarah, pero yun ang ibig niya sabihin. Hindi ako naniniwala at iyon ang dahilan kung bakit gusto ko itong patunayan sa kanya. Hindi man lang nakilala ni Irish si Sarah, kaya paano niya nagawa ang aksidente? Pagkatapos ay nagsimulang maglaro sa kanyang isipan ang ilang mga bagay mula sa nakaraan, making it too much of a coincidence. Sige, malapit na ako sa destinasyon ko. Kakausapin ko ang investigador. It's been long, so I can't promise much. Tila naluging sabi ni Luke. At least try. Relax na nakaupo si Irish sa sofa. Nanonood ng pelikula mula sa kanyang paboritong celebrity na si Denise Pinet. May isang malaking bowl ng popcorn sa tabi niya na may kasamang fruit drink. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng facial mask
habang ine-enjoy ang kanyang oras mag-isa. Simula noong gabing yun sa party, naka-off ang telepono niya dahil sa takot na makontak ulit siya ni Sebastian. Sa ngayon, siguradong nakabantay ito sa kanya, kaya ang pinakamagandang bagay ay magtago ng ilang araw. Biglang tumunog ang doorbell, kaya takot na takot si Irish na tingnan kung sino yon. Paano kung si Sebastian yon? Sa patuloy na pagtunog ng doorbell, kinakabahang pumunta si Irish para tingnan kung sino yon. Pero nang makita niya si Ezekiel, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha at binuksan ang pinto. Marahil ay namiss siya nito dahil nalayo siya dito ng ilang araw. Nasaan ang mga bodyguard? At bakit naka-off ang telepono mo? Malamig ang boses ni Ezekiel, pero naiintindihan lang ni Irish na nag-aalala ito dahil hindi siya nito makontak. Gusto ko lang magpahinga ng konti. Pasok ka at ipaghahanda kita ng maiinom. Nakangiting sabi ni Irish habang pinapapasok si Ezekiel. Nasaan ang mga bodyguard na binayaran ko para protektahan ka? Galit si Ezekiel, ngunit ang kanyang boses ay mahinahon. Kinuha ni Irish ang isang bote ng vodka. Naramdaman niya na kailangan ito ni Ezekiel. Habang inihahanda ang baso para sa inumin, nakaisip si Irish ng dahilan. Feeling ko na iistorbo nila ako, kaya pinaalis ko sila. I just want to have some peace and quiet. So, did you miss me? Hindi ko gustong istorbohin ka. Sa pagbuhos ng inumin, napako ang mga mata ni Ezekiel sa screen sa malaking LED sa sala. Muling nahagip ng kanyang mga mata ang pamilyar na mukha na yun. Anong pinapanood mo? Pinuno ni Irish ang baso at ibinigay kay Ezekiel. Ngunit hindi agad yun ininom ni Ezekiel. Ang kanyang mga mata ay nasa malaking screen na tumatangging lumipat sa ibang lugar. Si Ezekiel ay hindi fan ng mga pelikula, pero napagkit ang kanyang mga mata sa screen dahil lang sa babaeng yon. Isa yan sa mga pelikula ni Denise. Denise is so nice. Inalagaan niya ako ng husto sa party. Nasa akin ang lahat ng atensyon niya. Hindi pa nakikipagkita si Irish sa kanyang mga kaibigan para ipagyabang sa mga ito ang balita. Kaya kay Ezekiel na lang niya ito ibinuhos. Lumitaw ang pagkalito sa mukha ni Ezekiel. Kung pinaghihinalaan ni Sarah si Irish, bakit niya ito pakikitunguhan ng napakaganda? You mean ginawa niya ang lahat ng yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Ezekiel. Natuwa si Irish sa atensyon nito na kadalasang hindi niya nakukuha. Oo. Ano pa bang nangyari? Interesado si Ezekiel at ibinaba niya ang baso ng vodka sa side table. Nagkamali ba siya na pinaghihinalaan ni Sarah si Irish? Sino pa ba ang maaaring gumawa noon sa mga show? Hindi masabi ni Irish ang mga sinabi niya kay Denise. They were all girl stuff. May naramdamang mali si Ezekiel habang nakaupo sa sofa. Irish, gusto kong maging tapat ka sa akin. Sabik na tumango si Irish. Sure Ezekiel, hindi ako magsisinungaling sa iyo, pangako. Hindi nagtagal ay pinagsisihan ni Irish ang kanyang mga sinabi nang marahas itong nagtanong. Anong alam mo tungkol sa aksidente ni Sarah? Nagdilim ang ekspresyon ni Irish, ngunit dahil sa mas sa mukha nito, hindi iyon nakita ni Ezekiel. Wala. Never ko siyang nakita before. How can you ask me that? Nagpanik si Irish, pero binaluktot niya ang mga daliri sa paa para maging mahinahon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Dahil nakausap mo siya sa telepono. Nandoon ka nang matanggap po ang tawag mula sa mayordomo noong oras na pupunta siya sa ospital. Nagsisimula ng maalala ni Ezekiel ang ilang bagay. Kakaiba. Walang bagay ang mahalaga tungkol kay Sarah noon. Nalungkot si Irish sa akusasyon. Ezekiel, anong sinasabi mo? Na may kinalaman ako sa aksidenteng iyon? Kahit tutukan siya ni Ezekiel ng kutsilyo sa lalamunan, hinding-hindi niya ito aaminin.
Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kumakalaban sa negosyo ng pamilya mo ay ang hinahangaan mong celebrity? Sarkastiko ang tono ng pananalita ni Ezekiel. Sa pag-iisip ni Ezekiel, nakilala ni Sarah si Irish dahil may nakita itong picture na kasama niya si Irish at binantaan siyang idadagdag bilang patunay na ipapadala sa media kung hindi siya pipirma sa mga papeles. Kaya naman, ano ang ginawa nito maganda kay Irish? Ezekiel could not put a finger on it. No, Dennis would never do that. Ayaw maniwala ni Irish. Tumayo siya at lumayo kay Ezekiel. Hindi siya komportable sa paksa ng talakayan. Bueno, kung hindi pa yun sapat para sa'yo, gusto kong ipaalam sa'yo na si Denise ay si Sarah. Tumawa si Irish. Sobra na ang kabaliwan na ito. Ezekiel, it seems to me that you are in love with your ex-wife at hindi ka makamove on sa kanya. Leave Denise out of it. Nagdilim ang ekspresyon ni Ezekiel. Irish, pumunta ako sa bahay ng mga magulang ni Sarah at hulaan mo kung sino ang nakita ko. Sino? Sabik na tanong ni Irish. Isang bahagyang ngiti ang pinakawala ni Ezekiel bago iyon ihayag. Si Denise, kinakalaban niya ang show dahil pinaghihinalaan niya na may pumatay sa kanya at sa anak ko sa aksidente. Sigurado ka bang wala kang kinalaman tungkol dito? Kung walang beauty mask ang mukha ni Irish, nakita na sana ni Ezekiel kung paano namutla ang mukha nito. Ezekiel, kasama mo ako buong araw noon. Kaya paano mo masasabi na involved ako sa nangyaring aksidente? At sigurado ka bang ex-wife mo si Denise? Ayaw maniwala ni Irish, ngunit hindi magsisinungaling si Ezekiel tungkol sa isang bagay na ganoon. Kung si Denise nga si Sarah, ibig sabihin ba niloko siya nito? Ang lahat ba ng ipinakita nitong maganda ay para lamang makakuha ito ng isang bagay mula sa kanya? Isa pa, marami siyang inilabas na impormasyon tungkol sa kanyang sarili at kay Ezekiel. Kasama na ang kanyang dating kasintahan. Kung hindi dahil sa facial mask, pinagpapawisan na si Irish. Kaibigan mo siya. Bakit hindi mo siya tanungin? Inis na tanong ni Ezekiel bago may naalala at sinabi. Tama ang sinabi mo. Nakasama kita noong nangyari ang aksidente. Pero naalala ko rin na ang mga litrato natin ay nakarating kay Sarah nang walang kamera sa kwarto. Hindi ko sinasabing naniniwala ako sa'yo. Ngunit siguraduhin mo lang na totoo ang mga salita mo. Nadurog ang puso ni Irish, nakapaloob sa mga salita ni Ezekiel. Ang katotohanang hindi ito nagtitiwala sa kanya. Bakit nga ba mahal na mahal niya ito? Kahit kung minsan ay napakahirap tanggapin ang mga salita nito. Muli kong bubuksan ang kasong ito. At kung talagang involved ka, huwag mong kalimutan na binigyan kita ng pagkakataon na ipaliwanag ang side mo. Ang tono ng salita ni Ezekiel ay puno ng babala. His unborn child died before seeing the light of day. Dapat mabigyan ito ng hustisya, kahit si Irish pa ang may kasalanan. Tinanggal ni Irish ang face mask sa kanyang mukha sa galit nang lumabas Ezekiel. Nang makitang nakasara na ang pinto, galit na itinumba ni Irish ang center table at hinila ang malaking LED screen. Nabasag ito. Hindi niya matanggap na niloko siya ni Denise. Hindi siya kasing simple ng Irish na nakilala ni Denise at dahil sa mga bagay na ipinagtapat niya dito, sisirain ng totoong Irish ang reputasyon ni Denise para sa ikabubuti. Habang iniisip niya ito, sinimulan niyang hanapin ang card na ibinigay sa kanya ni Denise para malaman ang address nito. Bakit nga ba hindi siya naniwala noon kay Ezekiel nang banggitin nito na si Denise ang dati nitong asawa? Nang maisip niya ang lahat ng bodyguard ni Denise, naramdaman niya na mas mahusay na pumunta sa opisina nito. Sa paligid ng mga empleyado, ito ay mas magiging ligtas at hindi siya sasaktan ni Denise para sa kapakanan ng publicity. Habang papunta si Ezekiel sa kanyang mansyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang private investigator na nakatalaga sa LA.
Ang lalaki ay may experience sa mga balita sa mga kilalang tao at ito ay lubos na inirerekomenda. Ito ay kahihiyan na hindi ito nakabase sa bansa. Madali sana itong gamitin ni Ezekiel para makakuha ng impormasyon tungkol sa aksidente dahil ito ay mas mabilis at mas mahusay kesa sa naunang investigador. Sir, kamusta? Ipinadala ko ang lahat ng impormasyong iyong hinihiling. They were highly confidential and required double the amount to get it. Magsisend ako ng dagdag na bayad pagka uwi ko. Nagdadrive ako ngayon. Casual na tugon ni Ezekiel. Nagtataka kung bakit napaka-confidential ng impormasyong ito. Nang makarating siya sa bahay at buksan ang dokumento sa kanyang telepono, ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Paano kumita ng napakaraming pera si Denise sa maikling panahon? Kinabukasan, pagdating ni Madison sa opisina, pinaalam sa kanya ng receptionist. Mr. Zenon has asked you to come to his office. Bumilis ang tibok ng puso ni Madison. Alam na niyang dahil iyon kay Denise. Nandito na siya. Tanong ni Madison habang naghahanda para salubungin ang kanyang amo. Mukha siyang kalmado, pero sa loob niya kinakabahan siya. Mas maaga siyang dumating sa iba at nakakatakot ang mood niya. Sagot ng receptionist. Hindi talaga gaanong ngumingiti si Ezekiel, pero iba ang araw na ito. Hindi makapaniwala si Madison na ang kanyang maliit na kasinungalingan ay nagpalala sa antas ng galit nito. Inilapag niya ang kanyang handbag sa kanyang table bago umakyat sa opisina ni Ezekiel. Natansya pagpasok niya sa opisina. Mukhang ilang araw nang walang tulog ang boss niya. Bakas ang itim sa gilid ng mga mata nito. Kahit elegante ang pananamit, halatang may bumabagabag dito. Sir, good morning. Nakipagsabwatan ka kay Sarah? Diretsyong sabi ni Ezekiel bago isinenyas ang upuan sa tabi ni Madison. Pagkaupo ni Madison, ay tumugon siya na may katapatan. She's a good friend but you are my boss. Inis na inis si Ezekiel. Ang katotohanan na hindi ito sinubukang tanggihan ni Madison ay nagbigay sa kanya ng halo-halong damdamin. Kaya mas pipiliin mo ang iyong kaibigan kesa sa iyong trabaho. Umigting ang mga ngipin ni Madison nang malagay siya sa ganoong sitwasyon. Kahit mahal niya ang kanyang trabaho, ang kaibigan ay pantay na mahalaga. Hindi siya basta kaibigan. Denise is worth it. Tiningnan siya ng masama ni Ezekiel. Nagtaka siya kung ano ang ikinagagalit nito. Parang may kung ano kay Denise na ikinagagalit nito ng husto. Hindi nagtagal, isiniwalat nito ang dahilan ng pagkainis sa kanya. Hindi ako magtatanong, pero tingnan mo ito. Kung talagang kaibigan mo siya, then, dapat alam mo ito, di ba? Itinulak ni Ezekiel ang kanyang telepono sa harapan ni Madison at nagulat si Madison sa impormasyon. Well, alam naman na magkakaibigan ang sikreto ng isa't isa, di ba? Kung walang alam si Madison tungkol dito, hindi ito tunay na kaibigan ni Denise. O sa halip nagsisinungaling ito kay Ezekiel. I'm sorry but I don't. Sinserong sabi ni Madison. Ngunit ayaw maniwala ni Ezekiel sa kanya. Not once she was ready to choose Denise over her job. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam mo na hindi siya patay. Alam mo din na ikinasal siya in less than 2 weeks after. Pinanood mo akong halos mabaliw sa kabila na alam mong niloloko niya ako. Kaya ba nagalit siya sa pagkawala ng kanyang anak? Dahil ito ay anak ng kanyang lover. Nabalot ng sakit ang puso ni Madison. Gayunpaman, ang balita ay nagpabigla sa kanya. Nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. It was understandable na hindi sinabi ni Denise sa kanya, since they had not spent a lot of time together after her return. The time they spent together was because of Irish. I swear, nakipag-ugnayan lang si Denise sa akin noong gabi ng premiere. Noon, hindi ko pa alam na buhay siya. Yun ang totoo. Matapat na sabi ni Madison na umaasang paniniwalaan siya. Ngunit matapos niya itong lokohin noong gabi ng premiere, sa pagkukunwari na si Denise ay hindi si Sarah, paano ito muling magtitiwala sa kanya?
Wala akong tiwala sa mga salita mo. Ihanda mo ang file para sa mga Sean at sa Decab Group. Gustong kalabanin ni Sarah ang mga Sean. Let's see about that. May kung anong form ng apoy sa mga mata ni Ezekiel na ikinatakot ni Madison. Gayunpaman, gaano man kasama ang mood ni Ezekiel, hindi nangahas si Madison na sumalungat dito at inisip na babalaan si Denise. Nag-aatubili. Sasabihan na sana niya si Denise nang tumunog ang telepono ni Ezekiel. It was Irish, kaya sinagot iyon ni Ezekiel. Irish, I'm busy. Naiinis na sabi ni Ezekiel, pero umalingaw-ngaw ang mangyak-ngyak na boses ni Irish sa dulo ng linya. Ezekiel, please. Nasa Decab Towers ako. Pwede mo ba akong sunduin? Narinig ni Ezekiel ang mangyak-ngyak nitong boses. Ngunit nang maalala ang impormasyong meron ito kay Denise, ayaw niya itong makita. Wala akong natatandaan na pinapunta kita dyan. Tatapusin na sana niya ang tawag nang muli niya itong narinig. Ezekiel, please. Papunta na ang mga pulis. Makukulong ako kapag hindi ka dumating. Hagyang nahulaan ni Ezekiel na nagsinungaling nga si Iris sa kanya at ito ang mastermind sa aksidenteng kumitil sa buhay na kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ngunit gaano siya katiyak na kanya ang batang iyon. Nang ikasal si Sarah, wala pang 2 linggo pagkatapos ng hiwalayan. Malinaw na meron na itong iba. Tatayo na sana si Ezekiel nang marahas na bumukas ang kanyang pinto at pumasok ang kanyang ama. Hinampas ang kanyang mesa ng mga dyaryo. Anong kahihiyan ang ginawa mo sa premiere? Napaka-komportable mo na ngayon sa harap ng media. Bakit nandun ka? Tingnan mo ang kahihiyang dinala mo sa amin. Labis ang pagkadismaya ng ama ni Ezekiel. Dad, uuwi ako at ipapaliwanag ko sa iyo, please. Nasa pintuan na si Ezekiel habang kausap ang kanyang ama. Ngunit hindi ito tinanggap ng matanda. Hindi. Simulan mo itong ipaliwanag ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Ezekiel sa inis. Ang babaeng yun ay si Sarah. Nakumpirma ko yun kahapon. Kawalan ng paniniwala ang rumihistro sa isipan ng matanda na naging sanhi ng pagkalito ng mukha nito. Hindi ba't patay na si Sarah? Walang oras si Ezekiel para magpaliwanag. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tawagan mo ang kanyang mga magulang. Ngunit kailangan ko nang umalis.